Arthur. May tao. Parang pusa ka. Bumalik ka talaga. Ina. Arthur. Bakit mo ako ginaganito? Vivian, iligtas mo ang nanay ko. Sofia, palagi kang mabait sa akin. Magkasama na kami ni Arthur ngayon. Pagpapalain mo kami, di ba? Ilang taon ka ng kasal sa anak ko, pero wala ka namang anak. Walang silbi talaga. Sofia, dapat nga kitang pasalamatan. Sa ganitong paraan, mapapasa atin ang lahat ng yaman ng Angkang Caldwell. Magdudusa kayong dalawa. Arthur, parang binabantaan tayo ni Sofia. Kung hindi natin, papatayin siya ngayon. Baka siya'y maghayganti sa huli. Bakit hindi natin? Saan ka nanggaling? Bumalik ka sa pinanggalingan mong dumi. Gusto kong alisin ang birthmark na ito at ang peklat sa likod ko. Sige. Arthur Sterling. Vivian Sterling. Ang utang na dugo na inutang mo. Dating na ng panahon para bayaran. Sa pamamagitan ng iyong sariling... Vivian, sinabi ko na, nasa business meeting ako. Huwag kang magpaka-unreasonable, sige. Sige, hindi ako makapag-usap ngayon. Maaari ko bang imbitahan ang babaeng ito ng inumin? Sofia. Ano? Binibining Caldwell, kakagaling lang mula sa abroad. Ang aura niya ay tunay na natatangi. Sila ba ang mayamang pamilyang Caldwell? Maganda at galing sa kilalang angkan. Sino kayang karapat dapat sa kanya? Nararapat maging tagapagmana ng Caldwell. Ang galing mong tumugtog. Pambobola niyo po, James Peterson. Ha, oo nga pala. Kakauwi mo lang mula sa ibang bansa. Ipapakilala kita. Ito ang CEO ng Sterling Group na si Arthur Sterling. At ito naman ang tagapagmana ng Caldwell. Si Anya Caldwell. Ikinagagalak kong makilala kayo, Jim Sterling. Kailangan ko nang umalis. Sofia, ikaw nga, di ba? Ano? Hindi tama yan. Tandang-tanda kita. May birthmark ka, di ba? Nalilito kayo sa akin. Bitawan niyo ako. Anya, anong nangyari? Ginagambala ka ba niya? Nagkamali lang si Amy Sterling. Yang pagpapanggap na kakilala. Hindi ka pa ba nasasawa dyan? Kung hindi ako nagkakamali, may asawa na si Mr. Sterling. Ang kapatid kong ito ay pinalaking may pagmamahal. Maging respeto naman kayo. Anya Caldwell, sisiguraduhin ko, mahuli kita. Hoy, paano ka ba magmaneho? Paumanhin na, hindi ko natanaw ng maayos. Rose Caldwell, ikaw pala. Ginoong Sterling. Nagkita rin tayo. Hindi talaga ako sanay Ako na ang bahala sa pag-aayos. Hindi, huwag po. Ako na ang sasalo nito. Nauntog ang sasakyan ko. Pumunta ka rito para ayusin. Padadalhan kita ng lokasyon. Nauunawaan ko po. Langas Caldwell, Nasikaso na ang lahat. darating na ang aking katulong para mag-asikaso. Pero medyo matagalan ito. Ginoong Sterling. May kapehan dyan sa kanto. Maaari ba kitang ilibre ng kape? Bilang patawad? CJ, Di na ako titingin sa menu. Isang mainit na Amerikano. dalawa. Sige, maghintay ka sandali. Di ko inakalang si Nga Caldwell ay kakambal ko pala. Mahilig din sa mainit na Amerikano. Magkatulad pala tayo. Hindi ba't ito ang tinatawag na magkatugma? Tama. Langas Caldwell, ngayong bumalik ka na sa Veridian, ano ang mga balak mo? Ang pangunahing dahilan ko sa pag-uwi ay para makapag-invest sa negosyo. Kaya pinag-aaralan ko ang merkado nitong nakaraan. Noong isang araw, nabasa ko ang espesyal na panayam sa isang pampinansyang magasin. Napakalalim ng mga sinabi mo. Ikaw ang tunay na kahanga-hanga, Nga Caldwell. Sobrang bait mo naman. Kailangan kong sagutin to. Hello? Ano, Wal? $800,000 lang. Bakit mo pa ako tinatanong? Ayusin mo na lang.
Nang Caldwell, ang pag-aayos ng sasakyan ay naayos na. Na pala, di pa kita na itanong sa numero mo. Hanggang sa muli. Arthur, anong nangyari? Wala. Arthur, saan ka nagpunta? Anong ibig mong sabihin saan ako pumunta? Malamang na, bangga lang to ng hindi sinasadya. Nabangga ng hindi sinasadya. Tigil-tigilan mo na yang pag-overthink mo araw-araw. Kailangan kong sagutin ang tawag na to. Mr. Sterling, naayos na po ang sasakyan. Naiintindihan ko. Pagpapagawa ng kotse, anong nangyari sa sasakyan? Maliit lang na banggaan, di importante. Ganun pa man, may iba pa akong gagawin. Pupunta muna ako sa opisina. Ethan, anong nangyari sa sasakyan ni Arthur? Anong sasakyan ng $800,000 ang pagawa? Nababaliw ka na ba? Lahat ng pyesa ng isang kotse, original na imported ang kailangan. Kaya, Bigyan mo ako ng numero ng tao na yun. At saka, kapag may ibang lalapit kay Arthur, sabihan mo agad ako. Tatawag siya. halo, Halo, narinig kong ang asawa ko ay nabangga ang sasakyan mo. Tumawag ako para sabihin, kung may problema man, tawagan mo ako sa numerong ito, tawagan mo ako sa numerong ito, salamat sa pag-aalala. Wala namang problema. Salamat, nakuha mong isipin. Naiwan ang numero ko. May inis ka ba? Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo akong alalahanin. Ngayon, ang mga Peterson ay naghahanda ng pribadong exhibit. Siguradong nandoon si Arthur. Kailangan ko nang pumunta. Hindi ko inakala. Magkakagusto rin si Miss Caldwell sa abstract na scene. Ginoong Sterling, ikaw pala. Hindi ko sasabihin gusto ko ito. Nakakawili lang ito para sa akin. Ang pinturang ito'y mga pinturang dumadaloy sa karton, isang pisikal na penomeno. Hindi ko maintindihan kung bakit ito tawaging scene. Ginoong Sterling, ang witty niyo. Arthur, Bakit ka nandito? Di mo ito mauunawaan. Bakit ka sumama? hindi ko sinabing di ako darating. Medyo naantala lang ako. Sino ito? Ayaw niyang lumingon. Nagkakasala kaya siya? Bakit ko gagawin yon? Mrs. Sterling, welcome. Hindi. Kumusta, Ginang Sterling? Sofia. Anong ginagawa mo dito? Hindi. Imposible ito. Bakit mo pinababayaan? Arthur, paano siya nandito? Hindi ba siya? Tumigil ka. Kahit hindi totoo ang chismis, mas grabe pa pala si Ginang Sterling kaysa sa mga balibalita. Ano ng gulo ito? Nakakahiya. Ito, sino sa iron ang gamit ko? Itong sira-sirang bagay, magkano lang ba halaga nito? Kahit antigo pa ito, libo-libong dolyar lang ito, kaya ko to bayaran. Ang yabang mo. Ilang taon ko itong iningatan. Ang halaga nito ngayon ay lampas 80 milyong dolyar. Bilang paggalang sa pumanaw ng mga Caldwell, bayaran mo na lang kalahati. Ano, 80 milyong dolyar? Vivian, tumahimik ka. Akala mo kung sinong magaling kanina. Ngayon naman nahiya siya. Ano, ayaw mo pa ring magbayad ng kalahati? Mabait na nga ako. Tawagin ng pulis. Ginoong Peterson, pakiusap, kumalma ka. Anya. Ginoong Peterson, pakiusap magpakahinahon ka. Kasalanan ko rin ito. Nangyari lahat ito dahil nahumaling ako sa paing at labis na naakit. Kung hindi sana ito nangyari. Huwag mong sarilinin ang sisi. Nakita ko ang lahat ng naganap. Ginoong Peterson, may kilala akong restaurer na si Leon. Baka niya ito maibalik sa dat. Pero ang halaga nito ay posibleng bumagsak ng malaki. Ginoong Peterson. Ang pagbaba ng halaga ng eskulturang ito, ako ang sasagot sa anumang pagbaba. Ang pamilyang Sterling ay tunay na walang hiya. Nagpapanggap pa pagkatapos makinabang. Dapat nagpapasalamat ka na ngayon. Nandito si Anya. Kung hindi, kahit mawala, kalahati ng yaman ng pamilya mo, hindi pa rin ito sapat. Ang mga kabataan ngayon. Arthur, saan ka pupunta? Ang laki ng nalugi natin. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka ba nahihiya? Ngayon ikinahihiya mo na ako, di ba? Nasa puso mo pa rin si Sofia, hindi ba? Sinadya mo pang lumabas dito, para makipagkita sa kanya. Bakit hindi pa siya namamatay? Tumigil ka. Gusto mo bang narito ako para sa trabaho? Huwag mong gamitin ang trabaho bilang dahilan sa lahat. Makinig ka. Pwede bang minsan ay mag-isip ka ng bagay na may silbi? Alam mo ba kung sino siya?
Siya ang tagapagmana ng pamilyang Caldwell. At pumunta ako rito ngayon para pag-usapan ng partnership sa pamilyang Peterson. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pakikipagtulungang ito? Ulol ka. Binibining Caldwell. Pasensya na sa kanina. Si Vivian, siya ay. Ayos lang, medyo sobra lang ang pagmamahal ni Avery Sterling sa'yo. Maraming salamat sa tulong mo. Libre na kita ng pagkain. Walang anuman, wag nang kumain. Nawala ng 10 milyon si Amy Sterling. Mukhang masama ang loob mo. Tara, uminom na lang tayo. Ay, Mahirap ba? Tama, mainitin talaga ang ulo ni Avery Sterling. Baka magkamali siya ng akala at magdulot ng gulo. hindi yun. Huwag kang mag-overthink. Tara na. Ang lakas mo uminom, Jim Sterling. Okay ka lang ba? Sophia, Lasing ka na. Sino ang tinatawagan mo? hindi. Hindi si Sophia, si Anya ito. Arthur, ito ang utang mo sa akin. Ang pagpatay sa basurang tulad mo ay magdudungis lang sa aking kamay. Hindi ako magiging katulad mong uri ng tao. Arthur, anong ginagawa mo? Mamamatay tao ka. Hindi ako ganoon. Babayaran mo ang lahat bago ka mamatay. Ano? Nagbayad na ako. Hindi ka pupunta dahil lang sa sinabi mo. Wala ka bang profesionalismo? Bilis. Padalhan mo ako ng panibago. Buksan mo ang pinto para sa akin. Si Rex Thompson na naman. Naghahanap na naman ng lalaki. Daniel, hanapin mo ang numero ni Ave Thompson. Padalhan mo siya ng mensahe. Dahil nagkabisto ang plan, ipapadala ko si Arthur sa iyo ngayon. Binukasan niya talaga ako ng pinto. Tingnan natin sino mauna. Olivia, nang ahas kang mandaya? Anong ginagawa ni Arthur Sterling? Bakit wala pa siya sa bahay? Arthur. Nagsasayang ng alak ng ganito. Paano pa siya makakapagserbisyo? Napaka-unprofessional naman ito. Pero, presentable naman ang itsura niya. Mas gwapo pa kaysa sa matandang yan na nasa bahay. Sino ka? Nasa ganitong trabaho ka na. Bakit ka nagpapakipot? Anong gusto mo? Tulong. Sino yan? Arthur Sterling, ginawa mo talaga. Nang ahas kang mandaya. Vivian, nagkakamali ka. Nang ahas kang mangakit sa asawa ko. Ikaw ang nagpakana nito. Hindi mo ba alam kung sino ako? Umalis ka sa harap ko. Vivian, okay ka lang ba? Gago ka. Bakit mo ako sinakta? Sino ka talaga? Olivia, nasaan ka? Lumabas ka. Nako, nandito asawa ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Bilis. Sige. Ikaw na may asawa. Mang-aakit ng ibang lalaki. Nandito. Ikaw pala ang niloloko ng asawa. Thompson, malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali? Arthur Sterling. Ikaw pala ang gago. Hinawakan mo ang babae ko? Kanselahin ang lahat ng kontrata sa Sterling Group. Opo. Mr. Thompson, huwag niyo pong kanselahin. Isang pabor lang po. Malulugi kami kapag ginawa niyo yan. Sino ka ba para humingi ng pabor? Putang ina mo, matagal na kitang pinaghihinalaan. Hiwalayan mo ako ng walang dala. Hindi. Mahal. Malaking pagkakamali lang ito. Nandito na ang merienda. Anong nangyayari dito? Ano ang nangyayari? Ikaw ba si Anya Caldwell? L. Thompson, ako po ito. Hindi po ito ang inyong iniisip. Sabihin mo nga.
Thompson, ako po ang may kasalanan. Pagbalik ko mula sa abroad, naisipan kong mag-invest. Kaya inimbitahan ko si Olivia at si Ian Sterling para magkita-kita at mag-usap. Natagalan kaming magkwentuhan. Nagutom na ang lahat, kaya ako umalis para kumain. Totoo ba yan? Oo, tama po iyan. Lubos po akong nagpapakumbaba, ngunit wala kayong bahagyama. Tiwala sa akin. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako. Direk Sterling, ayos lang po ba kayo? Okay lang ako, okay lang. Nagkamali ako ng pagkakilala kanina. Pakiusap, huwag ninyo sanang isumbat. Tungkol sa nangyari noon, sobrang salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, nahuli na sana ako ng asawa ko ngayon. Nagkataon lang na nagkasalubong tayo. Alam kong wala kang kasalanan. Sino ba ang nakakaalam ng totoo? Pero nung makita ko ang asawa ko, naiintindihan mo siguro ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Papaasikasuhin ko ng asawa ko ang lahat. Sa tulong Diyos ng stocks na si A. Thompson, makakapagpakita na ako sa buong Viridian City. Kilala ng lahat ang sikat na si Miss Caldwell. Kaya mo nang magmalaki. Ikaw, hindi ba't si Sophia Caldwell ka? Anong ginagawa mo dito? Mukhang nagkamali na naman ako. Ako si Anya Caldwell. Anong pangalan mo ulit? Hindi ka si Sophia Caldwell. Mukha ba talaga ako? Kawangis niyang babae. Si Sophia Caldwell. Nung makita ako ni Guy Sterling, ganoon din ang reaksyon niya. Si G. Sterling. Anak ko ang pinag-uusapan mo, di ba? Magkaibigan kami ni Guy Sterling. Hindi pa ako nakakadalaw. Sa inyo, Direk Sterling. Mrs. Sterling, baka nagkakamali kayo. Si Anya ay manager ng restaurant na ito. Pasensya na po kung nagulat kayo, Direk Sterling. Bibigyan ko kayo ng AC card mula sa Caldwell Group. Manager ka pala. VIP card ng Caldwell Group. Alam kong iilan lang ang may ganito. Nako, nakakahiya naman. Magkaibigan lang kami ni Guy Sterling. Dapat nga lang bigyan ka. Tanggapin niyo na. Sige, aalis na ako. Babalik ako sa susunod. Mahihirapan ang buhay ni Vivian Sterling. Daniel, tulungan mo akong maghanda ng dekalidad na fake na alahas at pinhole camera. Eleanor, VIP card ito mula sa Caldwell Group. Saan mo ito nakuha? Syempre, dahil sa posisyon ko, may nagbigay sa akin nito. Akala mo ba, kasing walang kwenta ko sa... Hindi ko maintindihan kung ano ang pumasok sa isip ni Arthur. Napakasalan ka. Ayos ka lang ba? Pareho kaming babae, pero kayang-kaya niya maglabas ng VIP card. Ikaw naman, puro ka na lang. Pagpapaubaya sa anak ko, wala kang silbi. Binibining Caldwell. Syempre, libre ako. Pupunta na ako dyan. Tingnan mo ito. Hindi ito bagay sa'yo. Halatang peke ito. Hindi mo ito masusuot. Maniwala ka man o hindi, kapag mataas na ang posisyon, kahit ibigay mo sa iba, akala nila totoo ito. Binibining Caldwell. Ginang Miller, pasensya na at naghintay ka. Nako, ang Ginang Sterling ay may napakamaharlikang dati. Vivian, maupo ka muna. Nagkaroon lang ng di pagkakaunawaan, pero salamat pa rin kay Miss Caldwell. Huwag kang masyadong formal. Anya na lang ang tawag mo sa akin. Nag-uusap lang kami tungkol sa alahas. Tingnan mo, balita ko maimpluwensya ang pamilya Sterling. Tiyak na marami kang alam sa mga alahas, hindi ba? Tulungan mo akong suriin ang kalidad. Sapphire ang kwintas na ito. Napakahalaga nito. Tama ba? Kung magustuhan mo, sayo na ito. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Nako, kabutihan lang ito ni Anya. Tanggapin mo na. Kunin mo na, Vivian. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sayo. Maraming salamat na lang. Vivian, pwedeng bumisita ako sa inyo. Gusto ko ring makilala si Ginang Sterling. Syempre, pwede ka. Anya, maupo ka na. Sige, maupo ka na. Ayos ka lang ba? Parang napaso ako. Vivian, may yelo ka ba rito? O pampahid sa paso? Meron, sandali lang. Anya, bakit ka nakatayo rito? Ayos pa ba ang kamay mo? Ako na ang maglalagay nito. Napatingin lang ako sa larawang ito at naakit ng kagandahan. May aasikasuhin pa ako kaya aalis na ako. Babalik na lang ako kay Ginang Sterling. Aalis ka na agad? Anya, anong dahilan ng pagpunta mo? Inimbita ako ni Vivian.
Alam mo, nitong huli, marami kang natulong sa akin. Di pa kita na-treat sa pagkain. Ganito na lang. Ay dinner kita. Huwag ka nang mag-abala. Birthday ko sa ilang araw. Ako ang maghahanda para sa lahat. CJ, kailangan kong maghanda ng magandang regalo para sa'yo. Anong nangyari sa kamay mo? Anya, sinusundo na kita. Ginoong Sterling, lumayo ka na sa kapatid ko simula ngayon. Kung hindi, Ginoong Caldwell, nagkakamali ka. Napansin ko lang na medyo namamaga ang kamay ni Anya. nasugatan ka? May nag-aalaga na sa kapatid ko. Di na kailangan ng tulong mo. Parang may kakaiba. Sa magkapatid na ito. Anong magandang balita ngayon? Ang saya-saya mo tignan. Ngayon ay, anibersaryo namin ni Arthur. Sa drawer, may nakita akong relo. Siguradong sorpresa ito para sa akin. Pupunta ako. Eksaktong alas 7 ngayong gabi. Manliligaw ba ito? May date ka. Eh, Arthur Sterling, akala mo ba ako pa rin? Ang madaling lokohing Sophia Caldwell. Arthur, Ah, Anya, tara, umupo ka. Ito. Regalo ko ito para sa'yo. ang bait mo naman. Wow, ang ganda naman. Maganda rin ang relo mo. Ito, mura lang mga $1,000,000 lang. Lang, Ang ibig kong sabihin, ang pagiging maalalahanin mo, ang pinakamahalaga para sa akin. Anya. Sa totoo lang, Anong problema? sa tingin ko nahulog na ako sa'yo. Sterling. Ayokong makisali sa may asawa ng lalaki. Kaibigan lang kita. Sana hindi mo ako malingit. Nagbibiro lang ako. Tara, shot tayo. Arthur, pwede mo ba akong bigyan ng tissue? Salamat. Nakasira ng mood. Tagay na. Tagay. Anya. Arthur. Arthur Sterling, ang sama mo pa rin talaga. Vivian, bakit ka umiiyak? Anya, anong gagawin ko? Naka-off ang phone ni Arthur. Nakalimutan niya. Anniversary natin. Yung regalo, Nawala na rin ang regalo. Siguro kinuha niya para ibigay sa babaeng yun. Anong dapat kong gawin? gusto mo bang pumunta ako dyan? Huwag na. Okay lang. Baka naman, bumabalik na siya. Huwag kang mag-alala, Vivian. Tutulungan kita. Anong ginagawa mo? Anong nagawa ko para tratuhin mo ako ng ganito? Hindi, ano ng problema? Bakit ka na namang galit? Sinong kasama mo sa hotel? Mag-isa lang ako, di ba? Nag-iisa. Gagong Arthur. Niloko niya talaga ako. Vivian, okay ka lang ba? Anya, niloko talaga ako ni Arthur. Kaysa maghula ng maghula, bakit di mo tulungan sa baka sakaling magbago pa siya? Pero hindi ko naiintindihan ang mga bagay sa negosyo. Paano ko siya matutulungan? Anya, ikaw si Miss Caldwell. May paraan ka, di ba? May narinig akong proyekto sa kapatid ko kanina. Isang plano para mag-invest ng $100,000. Pero, $100,000,000. Anya, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Tulungan mo ako. ang pamilya Caldwell ay hindi nag-invest ng basta-basta kung walang collateral o garantiya. Masyadong malaki ang peligro. May collateral akong maibib. Anya,
May kotse ako. Meron din akong villa. Tama ka. Sa Caldwell Group, mga walang kwenta ito. Ay oo nga. Meron din akong 10% na shares sa Sterling Group. Wala akong boses sa kumpanya. Pwede kaya itong pantubos? Vivian, alam kong nag-aalala ka, pero ang presyo ng stocks ng Sterling Group. Anya, ito lang ang meron ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Sige na nga, susubukan kong kumbinsihin ang kapatid ko. Pipirmahan na natin ang kontrata. Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan sa ganito. Bukod kay Arthur Sterling, ang ibang shareholders sa kumpanya, dapat din tumingin ng iba sa akin. Masaya ako na natulungan kita. Tingnan mo ito. Bakit mo tinutulungan si Vivian? Inagaw ni Arthur Sterling ang Caldwell Enterprises, pero hindi niya alam paano patakbuhin, paano naging $100 million, ang 10% na shares. Tingnan mo ngayon. 100 milyong puhunan. Ang susunod na puhunan ay, depende sa aktual na operasyon. Pumayag lang si Vivian. Tanga ba siya? Siguro, paano ako natalo sa kanya? Pero ngayon, nagsimula na ang laban. Ginang Sterling. Naku, ang samang pagkakataon. Binibining Caldwell. Halika, maupo tayo. Ginang Sterling, may nakababahala po ba? Mukha po kayong nababagabag. Nako, hindi mo ito paniniwalaan. Ang manugang kong babae, sobrang kapal ng mukha niya ngayon. Sabi niya raw, nakakuha siya ng $100 milyong at ipinagmayabang pa sa pulong ng mga direktor. Napakawalang klas. Pumunta si Vivian sa pulong ng mga direktor. Ginang Sterling, kasalanan ko po ang lahat. Nais kong tulungan si Arthur. Kaya hiniling ko sa kapatid kong lalaki na mamuhunan. Ang mga Caldwell ang nagpundar. Nako, paano kita kasalanan lahat ng pakikialam ni Vivian? Ginang Sterling, wala po akong masamang intensyon. Pero napapaisip lang ako kung ang biglaang pagpunta ni Vivian sa pool ay may balak pala sa Sterling Group. Talagang ninanais niyang ang kihin ng yaman ng pamilya Sterling. Alam kong yang bruhang yan ay may masamang balak. Baka naman po ako lang ang nag-overthink. Pero sa mga pamilyang katulad natin, mainam na maging maingat sa mga ganitong bagay. Tama ka. Napakagaling ng anak kong lalaki. Maaari siyang pumili ng kahit sinong babae, pero napangasawa pa niya, yang ganyang klaseng babae. Pambihira talaga si Arthur, dahil sa isang napakagaling na ina. Nako, ang galing mong magsalita. Sana ay meron ako, manugang na katulad mo, napakasarap isipin. Ginang Sterling, aalis na po. May pupuntahan akong pagkikita ng mga mayayamang ale. Para sa tanghalian. Wala rin naman akong ginagawa ngayon, samahan na kita. Siyempre naman. Anya, nandito ka na, sinasadyang hinihintay ka namin. At ito ay, ako ang ina ng CEO ng Sterling Group. Si Anya at ang anak kong lalaki ay matalik na magkaibigan, mga Sterling. Bago lang sa akin ang pangalang yan. Binibini Sterling. Si Vivian ba ang manugang mo? Siya. Mas gugustuhin ko pa, si Anya ang maging manugang ko. Hanga na hanga ako sa kakayahan ni G. Sterling. Napakaganda ng kinabukasan ng Sterling Group. Hay, pabayaan nyo nang, sagot ko ang lahat, ngayong araw ay... Sterling, hindi pwedeng ikaw lang ang laging sasagot sa mga lakad namin. Alam nyo po bang ang hotel na ito ay sa ilalim ng Caldwell Group? Kaya, Caldwell, edi magagamit ko na ang VIP card na ipinagkaloob sa akin noon para mapanatili ko ang dignidad ng anak ko sa harap ng mga kilalang pamilyang ito. Ako ang sisigot. Binibini Sterling. Napakamahal dito sa hotel na ito. Siguro ako na ang bahala. Tama siya, binibini Sterling. Pabayaan natin si Anya. Sa susunod na mura lang ang puntahan. Saka ka na lang mag-ambag. Isang pagkain lang naman ito. Hindi naman ganoon kamahal. Dahil first time nating magkita. Nararapat lang na ako ang manlibre. Naku, bisige, Sterling, ang babait nyo naman. Waiter. Dalhin mo nga ang menu. Eto, Supremong Foie Grass Fate, Imperial Seafood Consommate. At ito, pati ito, isang order ng lahat ng pagkain. Magdala ka rin ng pinakamahusay na red wine. Bigyan mo rin kami ng ganyan. Ay, ang bait talaga ni Madam Sterling. Alam nyo bang napakamahal nito? Tama ka, matagal na kaming kumakain dito, pero walang ganoong kakapal ang loob. Maliit na halaga lang ito. Kumain kayo ng gusto nyo, huwag kayong mahiya. Pasensya na, may tatawagan lang ako. Naipasok na ang inyong order. Paano nyo po babayaran? Eto, ma'am, VIP pala kayo ng Caldwell Group. Hindi ba't VIP card ito ng Caldwell Group? Taon-taon akong gumagastos. Milyon-milyon na ang nagastos ko. Wala pa rin akong ganyan. Masidong mapagkumbaba si Madam Sterling. Talaga nga, hindi ko pa ito nakikita noon. Si Madam Sterling ay nagpakita ng tunay na kahanga-hangang bagay. Wala yun. Talagang wala.
Paumanhin po, mukhang hindi gumagana ang card na ito. Anong nangyayari? Subukan mong i-swipe ulit. Ayaw pa rin po gumana. Ano ba to? Hindi ba ninyo alam na kailangan ng $200,000 lingguhang gastos para sa Caldwell Group VIP card? Kung hindi, mafo-freeze ang card. Pero, pwedeng magbayad sa bank card ninyo. Siguro ako na ang magbabayad tungkol sa pag-treat ni Madam Sterling. Hindi na ako sasama sa susunod. Tama ka dyan, napahiya talaga ako, umorder ng pagkain tapos walang pambayad. Si Madam Sterling, nangako pang siya ang sisigot. Baka naman, nandito lang siya, para makilibre. Sabihin ko na sagot ko to, paano ko kayo pababayaan? Heto, kunin mo. Ang total bill ninyo ay $780,000. $1 na lang po laman ng card ninyo. Sana'y masaya kayong kumain. Oh, may iba pa akong lakad. Aalis na ako. Karapat-dapat yun sa kanya. Anya, kailan ililipat ang pondo ng Caldwell Group? Huwag kang mag-alala, pinoproseso na yan. Anya, sobrang kailangan ko ng pera ngayon. Pwede mo ba akong pahiramit? Vivian, pwede ba tayong magkita? At ipapakilala kita sa ilang socialites. Anya, Vivian, nandito ka na. Ano na nangyari sa mukha mo? wala yun. Tara, umupo ka. Malapit nang dumating ang pagkain. Ito si Gant Green at ito si Gant Hayes. At ito naman si... Ito pala si... Ang tanyag na ginang. Sterling. Anong dala mo para kay Anya? Ano ba yan? Buksan mo at pagmasdan natin. Anya. Mahal ko, pwedeng isuot ko ang kwintas na ito sa kasal mo. CJ, Ito ang naging sagisag ng pagmamahalan ng tatay mo at ako noong araw. Anya, nagustuhan mo ba ang alahas na ito? Gusto mo ba? napakahalaga ng kwintas na ito. Para sa akin ba? Medyo kapos ako sa pera ngayon. Kung gusto mo, pwedeng ibenta ko sa iyo ng may diskwento. Mukhang maganda naman ang jade na ito, pero si Miss Caldwell ay hindi nangangailangan ng ganyan. Kailangan kong sagutin ang tawag. Vivian. Anya, Ano kaya ang problema na napasukan ni Ginang? Sterling, kailangan mong maging maingat. Alam ko, titingnan ko siya. babalik ko ang pera. Kahit $3 milyong, bigyan mo ako ng panahon, Long. Nakikiusap ako. Long. Vivian, nakita kitang nababahala, kaya kinabahan ako, kaya lumabas ako para tingnan ka. Anya. Noon, para tulungan si Arthur, nanghiram ako sa mga loan shark. Ngayon wala na akong magawa, kaya ipinagbibili ko na lang ang mga gamit. Vivian, mas malamang na mangutang ka sa mga loan shark na walang paalam sa pamilya Sterling, di ba? Magkano ang gusto mo sa kwintas na iyan? $3 milyong. May $3 milyong sa card na ito. Kunin mo. Anya, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Uunahin kong bayaran sila. Hey, Rack Sterling, patawad po. May bigla ang nangyari, kaya kailangan kong umalis. Hindi ko inakalang na ang pagbabayad ay magiging ganoon kahiya. Kung sinabi mo agad sa akin na may minimum na halaga ang VIP card, kahit na $200,000 man iyan o 1 milyon kada linggo, kayang-kaya naman ng mga Sterling. Opo. Ako po ang nagkamali. Pero, Rack Sterling, wag naman kayo masyadong mag-alala sa isang pagkain. Kasuklam-suklam. Paano ko iisipin ang halaga ng pagkain ng seryoso? Alam kong naagrabyado kayo, Rack Sterling. Kaya nga, Dumating ako para humingi ng tawad. parang pamilyar ang kaong ito. Ano ng problema? Hindi po ba kayo nagustuhan? Hindi ba't akin itong kwintas? Anya, saan mo nakuha itong kwintas? Akin itong kwintas. Paano mangyayari iyon? Kakabili ko lang nito. Saan mo binili? Sa totoo lang po. And Rack Sterling, binenta ito sa akin ni Vivian. Sabi niya kailangan niya ng pera. Kaya binayaran ko ng $3 milyong. Binili ko para sa inyo. Ano? $3 milyong? Yang Vivian na yan. Ang lakas ng loob magnakaw sa akin.
Elvrak Sterling, wag masyadong mabahala. Sabi ni Vivian para kay Arthur. Kaya kailangan niya ng 3 milyon para sa kapakanan ng pamilyang Sterling. Wala namang masamang intention si Vivian. Pero, may problema ba ang Sterling Group? Sa panahon ngayon, Huwag kang maniwala sa chismis niya. Anong problema ang posibleng meron tayo? Paano ka nakapaglakas loob na bumalik? Ano ang akala mo sa sarili mo? Walang utang na loob ka. Pangahas mong ninakawan ako. Vivian, kasalanan ko lahat. Hindi ko talaga alam na ang kwintas na ito ay kay Ginang Sterling pala. Bakit mo tinitingnan si Miss Caldwell? Kung hindi dahil kay Miss Caldwell, hindi ko malalaman na kaya mo pala maging ganito kataksil. Ginang Sterling, huwag po, Ginang Sterling. Ikaw ang sanhi ng malas. Ngayon ko lang nalaman na narito ka, para lang sumire sa akin. Ano ang ginagawa mo? Ginoong Sterling. Nag-aaway po si Ginang Sterling at Vivian. Pakiusap, pigilin niyo po sila. Arthur, sinaktan ako ng nanay. Anak ko, paano mo napangasawa ang isang magnanakaw, at dinala pa sa pamilyang ito? Tingnan mo, ninakawan niya ako. Vivian Sterling, paano ka nakapagnakaw? At saka, kaunting salita lang ng nanay ko sa'yo, sumagot ka pa. Arthur, unawain mo, nanay mo ang nanakit, hindi ako. Dimenita ka, ang galing mong magbaluktot ng katotohanan, hindi ba? Napakabait ng nanay ko. Tignan mo ang galit na dulot mo. At sa harap pa ni Miss Caldwell, hindi ka ba nahihiya? Vivian Sterling, makinig ka sa akin. Kung ayaw mo na sa buhay na ito, lumayas ka na. Ikaw. Ginoong Sterling, kasalanan ko po. Hindi ko sana dapat binili ang kwintas na ito. Kay Vivian, ang totoo, ang kwintas na ito ay hindi 3 milyong dolyar. Sabi ni Vivian para sa inyo raw ito. Kaya ako. Anya, paano naging kasalanan mo ito? Ganito na lang ang gagawin natin. Ang kwintas na ito, tatanggapin mo bilang regalong panghingi ng tawad. Babayaran ko rin ang buong halaga ng kwintas hanggang sa huling sentimo. Sige na. Vivian, ang usapin sa kwintas na ito, bakit lumaki ng ganito? Hindi ko alam kung sino ang kumakalat ng chismis. Ayaw na akong kausapin ni Arthur ngayon. Anong dapat kong gawin? Kung ganoon nga, bakit hindi ka pumunta sa opisina niya bukas at ipaliwanag ang lahat? Lalong kinabahan si Vivian. Mukhang epektibo ang pagpapakalat ko ng chismis. Tungkol sa mga Sterling. Hindi ko alam na may ganito kang plano. Hindi tulad mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito. Para sa'yo. Alam ko ang hangarin mo. Bakit palagi mo akong iniiwasan? Dapat alam mo kung bakit. Matagal na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ito malilimutan? Limutin. Gumaling na ang peklat sa likod ko. Pero bukas pa rin ang sugat sa puso ko. Sa bawat pagkikita natin. Naaalala ko ang nanay ko. Naghihingalo sa sahig. Namatay ang nanay ko. Pero sila'y masayang namumuhay. Bakit ko lilimutin? Bakit mo sinasabing kalimutan ko? Alam ko. Huwag kang mag-alala. Mababayaran nila ang lahat. Anya, sa tingin mo ba talagang ayaw niyang makipagkita sa akin? Ihihiwalay na kaya niya ako? Vivian, hindi niya gagawin yun. Mahal na mahal ka ni Arthur, di ba? Ano ito? Anya, nang babae talaga si Arthur. Vivian, nawawala ka na ba sa sarili? Bakit ka nagkakagulo sa opisina? Arthur, ilan pang asawa ang kukunin mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nag-eskandalo ka sa kumpanya, hindi ka ba nahiya? Itong marka ng lipstick, paano mo ito ipapaliwanag? Ako, ayaw na kitang makita. Lumayas ka. Huwag kang magalit kay Vivian. Nagmamahal lang siya sa iyo. Baka may problema siya. Susundan ko siya. Vivian, okay ka lang ba? Anya, narinig mong pinaalis niya ako, di ba? Kung hindi dahil sa tulong ko noon. Anong tulong ang ibinigay mo? Wala. Walang puso si Arthur. Vivian, may lakas ka ng loob na saktan ako. Pero di mo kayang aminin. Anya, tungkol sa nangyari kanina, taos puso akong humihingi ng tawad. Bumili ako ng kwintas para sa'yo at mamayang alas 7, magkita na lang tayo sa The Grand View Hotel. Di mo na kailangang humingi ng tawad. Pupunta ako ng nasa oras. Vivian, pinacheck ko sa kaibigan ko at nalaman nila na may appointment si Arthur Sterling ng alas 7 sa The Grand View Hotel mamayang gabi. Ang kapal ng mukha mo, Arthur. Titingnan ko kung anong klaseng babae ang gumiyuma sa'yo.
Arthur, buksan mo ang pinto. Ito, bakit nandito si Vivian? Arthur. Mukhang wala pa rito ang dalawang gagong yun. Hoy, Anya, mukhang nagloloko si Arthur sa akin. Nasa Grandview Hotel ako ngayon. Maghihintay ako rito maghapon, at babantayan ang dalawang gagong yun. Nagtatago ka sakin, ha? Paniguradong mahuhuli kita. Hindi umuwi si Vivian Sterling buong gabi. Naku. Nababaliw na ako sa kanya. Hello. Anya, hindi ba't napagkasundo tayo na magkita sa Grandview Hotel ng nasa oras? Saan ka nagtagal buong gabi? Paumanhin talaga, bigla akong nagkasakit kagabi at nag-iisa lang ako sa bahay. Grabe ang sakit ng ulo ko. Ha? May sakit ka? Anya, okay ka lang ba? Pasensya na, paalis na sana ako kahapon. Nang bigla akong mahima. Ano na nangyari sa mukha mo? Maraming lamok kapag tag-araw. Pero ikaw, bakit ganun kalala ang sakit mo? Bigla akong nilagnat. Wala sa bahay ang kapatid kong lalaki. Walang gamot sa lagnat sa bahay. Wala akong iba matawag kundi ikaw. Kaya napilitan akong istorbahin ka. Alam kong abala ka. Paumanhin. Okay lang, okay lang. Masaya ako na ako ang naisip mo. Totoong nakakatuwa ito. Anong nangyari? Pasensya na, medyo masama ang pakiramdam ko. Kuha ako ng tubig para sa'yo. Heto, Salamat. kailangan kong sagutin to. Nasaan ka na? Pupunta ako dyan. Vivian Sterling, may trabaho ako. Trabaho, sinong niloloko mo? Sinong kasama mo? Nagkakamali na naman ba si Vivian? Nakagulo na naman ako. Hindi. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanya. Ngayon, para siyang nababaliw. Sa totoo lang. Kapag kasama kita, nasasabi kong nalilimutan ko ang lahat ng problema. Problema? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Anya. Sa totoo lang. Yung mga malalaking shareholder sa kumpanya, hindi talaga ako iginagala. Mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Bakit naman, hindi ba't ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Sterling Group? Hindi mo alam ito. Ang bahagi ng Sterling Group ay pagmamayari ng ex-wife kong si Sophia Caldwell. Akala ng mga dating shareholder. Pera lang ng pamilya Caldwell ang habol ko at minamata nila ako. Dagdag pa, ang performance ng kumpanya ay bumababa nitong nakaraan. Ito ay... Arthur, hindi ko alam na, ganito pala hirap mo ngayon. Si Vivian naman, hindi ka ba tinulungan? Gastador lang ang alam ng babaeng yan. Walang silbi. Nagsisisi ako na napangasawa ko siya. Sana noon pa kita nakilala. Anya, tayo ay... Anong ginagawa mo sa bahay ko? Anong pakialam mo sa kapatid ko? Arthur, Anya, ayos lang kayo? May sakit si Anya. Ako ang aalaga sa kanya. Arthur, kapag nahuli kita, nagumalaw kay Anya ulit, hindi ko pagbibigyan ng Sterling Group. Dapat ka nang umalis. Bakit ka biglang umuwi? Hindi ka ba dapat nasa business trip? Sinabi ng butler na may lagnat ka, kaya agad akong umuwi. Hindi ko inakalang si Arthur. Ang mas maalam pa kaysa sa akin. Hawakan mo. Ikaw, Nagkukunwari ka lang pala? Evenet.
Sa susunod, hindi ko hahayaan na ganunin ka ni Arthur. Kami lang niya, CJ. Hindi na kailangang magpaliwanag. Bukas ang gininto ang anibersaryo ni MS Clark. Hindi talaga ako magkakasakit sa ganitong panahon. Huwag kang mag-alala. Daniel, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ba't nasa ibang bansa ka? Kailan ka bumalik? Ako ay. At itong dalagang ito ay. Ipapakilala ko kayo. Ito si Anya, gumaganda na ba pakiramdam mo? Arthur. Kilala mo rin ang dalagang ito? Siyempre. Ang dalagang ito ay walang iba kundi ang kapatid ni M. Caldwell, si Anya Caldwell. Kumusta, Yuma Stevens? Kapatid, bakit ko hindi maalala na may anak na babae ang mga Caldwell? Anya Caldwell. Anya Caldwell ba ang pangalan mo? Opo. Daniel, akala ko, isang anak lang mayroon ng mga Caldwell. Dinayo ko lahat ng dating kakilala ng mga Caldwell. Pero nakaligtaan ko ang pamilyang Stevens. Naku, Nagkakamali ka. Si Anya, lumaki sa ibang bansa. Pero malino na naalala ko, Ginoong Stevens, labis akong interesado sa proyekto nyo sa Verdant Valley. Pag-usapan natin dito. Sige, tara na. Makikiraan po. hanggang sa susunod. Ginoong Sterling, nandito ang pangunahing impormasyon niya. Anong gagawin natin? Paano kung may malaman siya? Paano kung tayo na ang magpabago ng sitwasyon at umaksyon? Arthur, gago ka. Arthur, bastos ka. Ano man ang intensyon mo? Lumayo ka sa kapatid ko. Ginoong Caldwell, may maling akala ka ba? Magkaibigan lang kami ni Anya. Ginamit mo ang pagkakaibigan para lokohin siyang pumirma sa kontrata? Ang kontratang yon ay pinirmahan ni na Vivian at Anya. Wala akong kinalaman at saka, dapat kang magtiwala sa credential ng Sterling Group. Kredensyal. Kung hindi dahil kay Anya, hindi ko papansinin ang isang hamak na pamilya tulad ng mga Sterling. Ano yan? Larawan ng kapatid ko? Sinisiyasat mo siya? Ginoong Caldwell, huwag kang magkamali. Gusto ko lang, nais ko lang, nakilalanin pa si Anya. Hindi mo basta-basta tatawagan si Anya. Si Anya Caldwell ay pinakamamahal ng pamilya Caldwell. Hindi siya basta pangarapin ng kahit sino, lalo na hindi para sa may asawa tulad mo. Ayaw kong makita ulit ang ganitong pag-uugali. Kung hindi, ang mga resulta ay hindi kakayanin ng pamilya Sterling. May nakitang problema ka ba? Kailangan mo agad, kaya hindi ako nakatingin. Ikaw. Walang silbi. Talagang kainahinala siya. Dahil nagdududa na siya, kailangan kong bilisan ang plano ko. Anya, dapat mas madalas tayo magkita ng magkapatid. May inihanda akong sorpresa para sa iyo. Darating na iyon any moment. Ang bait mo naman. Binibining Caldwell. Anong ginagawa mo dito? Ano yung hawak mo? Hindi ko alam. Nakita ko lang sa may pinto, kaya dinala ko na. Anya, ito kaya yung sorpresang inihanda mo. Malinaw na bukwet ng bulaklak ang in-order ko. Bakit kahon ang ipinadala? Sige, buksan na natin yan. Sophia Caldwell. Siguro bumalik na si Sophia Caldwell. Vivian, anong pinagsasabi mo? Baka nagbabalak gumanti si Sophia Caldwell. Sophia Caldwell. Pagod na si Vivian. Papasokin ko muna siya para magpahinga. Huwag. Vivian, Huminahon ka. ako mismo ang nagtulak sa kanya. Imposibleng makabalik siya. Tumigil ka. Gusto mo bang malaman ng lahat na tayo ang may kasalanan sa nangyari? Paano kung siya nga talaga yon? Anong gagawin natin? Bigyan mo pa ako ng konting oras. Talagang malalaman ko kung sino ang nasa likod nito. Anya, nandito ka pala. Bakit walang nag-aasikaso sa'yo? May natanggap na package si Vivian. Bigla na lang siya nagpaikot-ikot magsalita. Kaya dinala siya ni Arthur sa taas para magpahinga. Package. Nakatanggap na naman ba ng walang kwentang bagay nang ubos ng pera ng anak ko? Ito yun. Tingnan mo. Ano? Ano to? Sino ang nagpadala nito sa'yo? Nakalagay dito, Sophia Caldwell. And Rex Sterling, bakit para? Natatakot kayo sa pangalang iyon? Sino ba talaga si Sophia Caldwell? Sabi nila magkamukha kami at gustong gusto kong malaman.
Ano ba talaga siya? Ilang taon siyang asawa ng anak ko, hindi man lang nagkaanak. Wala pang sariling yaman. Bakit nagpanggap na mayamang mana? Ang pag-aasawa sa anak ko, ang pinakamalaking biyaya ng buhay niya. Tapos dinagdagan pa ng pae ng ina niya. Nakakaumay talaga. Rex Sterling, hindi niyo ba siya namimiss? Manugang niyo naman siya dati. Miss siya. Sa totoo lang, dapat nga pasalamatan ko siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi gaganito kataas ang buhay ng pamilya Sterling. Ako naman, kumpara sa maikling buhay ng ina niya, mas maswerte ako. Talaga? Nanay, Miss Caldwell, lalabas muna kami sandali. Sige. Kung gano'n, aalis na rin ako. Ganitong kalalim ng gabi, sino yun? Sophia Caldwell. Lumayo ka sa akin. Wala itong kinalaman sa akin. Kasalanan ni Vivian ang lahat sa pagkasakit. Huwag kang kumapit sa akin. Hoy, lumayo ka. Bakit nawala ang kuryente? Hello? Anong nangyayari sa bahay ngayon? Bakit walang kuryente? Sige, matagal-tagal pa to, di ba? Hindi sapat ang recording. Hindi pa kayo pwedeng Rex Sterling, ayos ka lang ba? Sophia Caldwell. Ikaw pala. Anong Sophia Caldwell, Jim Rex Sterling? Ako si Anya Caldwell, tingnan mo. Wala talaga. Totoo kaya ito? Nagpakita na kaya ang multo ni Sophia Caldwell? Anong multo? Mrs. Sterling. May nangyari ba? Wala. Rex Sterling, magpahinga muna kayo. Mukhang gising na si Vivian. Titingnan ko siya. Vivian, okay ka lang ba? Muntik na akong mamatay sa takot. Ang ginan ko talagang baliw. Kahapon, pag-uwi ko pa lang, agad niyang hinampos ako ng florera. Lagi niya ako tinitignan ng may pangmamaliit. Gusto niyang samantalahin ito para palayasin ako sa pamilya Sterling. Ikaw, Vivian. Ang kapal mo ng mukha. Ikaw, Vivian, pangahas ka. Bakit mo ako gina ganito? Kagabi, ikaw ba ang may gawa? Gusto mo lang ako paikutin at agawin ang yaman ng pamilyang Sterling. Anong pinagsasabi mo? Nawalan lang ako ng malay nang umuwi ako kahapon. Kung hindi ikaw, di talagang multo ang gumawa. Anong multo? May nabalitaan ako. Kapag puno ng galit ang puso, nagiging multo sila. Anya, huwag kang magkalat. Imposible yan. Rex Sterling, huwag kayong kabahan. May kilala akong magaling na espiritista. Tunay na dalubhasa. Subukan natin at tawagin ang kaluluwa ni Miss Caldwell. Para magtanong, baka may hinanakit siya. Pag-atawag, pagkukulam. Hinding-hindi. Mrs. Sterling. Kahit ano nang mangyari, tutulungan ko kayo. Sa problemang ito, bihagin man ako ngunit, si Vivian ang kaibigan ko. Ang usapin na ito, atin na lang ayusin. Anya, opo. Hindi na kailangan yan. At saka, bakit niya ako guguluhin? Anong kinalaman ko dyan? Wala kang kinalaman dito. Mahal kong ginang babae. Talagang matalas ang alaala mo. Ikaw. Sarahan mo ang bibig mo. Ian, Sterling, huwag kayong mag-alala. Kilala ko ang isang napakagaling na espiritista. Masyado siyang tumpak. Paano kung tawagin ang espiritu ni Miss Caldwell at tanungin natin siya, paano kung may hinanakit siya? Pagtatawag ng espiritu. Hindi pwede. Ian, Sterling, kahit anong mangyari, kailangan kong tulungan ang mga Sterling dito. Sa totoo lang, si Vivian ay pinakamatalik kong kaibigan. Ang bagay na ito, atin na lang asikasuhin. Anya, opo. Huwag na nating patagilan pa. At saka, bakit niya ako guguluhin? Ano ang kinalaman ko dyan? Wala kang kinalaman dito.
Mahal kong biyenan, ang galing ng memorya mo. Ikaw. Sarado ang bibig mo. Ian V. Sterling, bakit mo sinaktan si Vivian? Nako, Eleanor, ang lakas ng loob mo, Eleanor, at ngayon naman ako ang susuntukin mo. Ian V. Sterling, Vivian, tigil na kayo. Nasaktan ka. Okay lang ako. Ikaw. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Alis na tayo. Paumanhin, ako ang may kasalanan. Ayos lang. Hindi mo naman kailangang pumunta talaga. Pasensya, magiging mas malumanay na ako. Okay lang. Lagyan mo lang ng band-aid at gagaling na yan. Sofia. Magpahinga ka muna. Sofia. Alam ko, marami kang pinapasan. Pero ang plano mo ay maayos naman. Magulo na ngayon ang loob ng mga Sterling. Makakapagpahinga ka na at mag-isip tungkol sa kinabukasan mo. Ang ibig kong sabihin, tumira tayo ng magkasama. Tingnan mo ako. Daniel, sa tingin ko, naaawa ka lang sa akin. Nagmamalasakit ka lang. Naiintindihan mo ba? Buong puso kitang pinoprotektahan. Sa awa lang ba ang dahilan nito? Ano? Hindi kita pipilitin tanggapin ako. Gusto ko lang malaman mo. Puno na ng puot ang puso ko. Hindi na ako muling magmamahal sa buhay na ito. Daniel. Pasensya na. Wala akong pakialam. Kahit puno ng galit ang puso mo, hindi ako aatras. Hindi na ako ang dati Sophia Caldwell na kilala mo. Man ang inosente at mabait mong dati. O ang puno ng galit ngayon. Kahit ano pa ang mangyari. Nandito lang ako para sa'yo, kung kailangan mo ako. Sofia, paghihiganti ang tadhana mo. Ang pagprotekta sa'yo, ang tadhana ko. Daniel, paghihiganti lang ang gusto ko. Okay lang. Maghihintay ako. Hanggang sa maging handa ka na. Nay, ang ebidensya ng mga krimen ng Sterling Group. Nakuhanan ko lahat ng video. Hindi pa ito sapat. Gusto kong gibain ng lubusan ang mga Sterling. Bawat isa sa kanila ay mananagot sa huli. Nay, sobrang miss na kita. Daniel. Mabuting tao talaga siya. Pero nasubukan ko na ang sakit ng pagtataksil. Ayokong magmahal muli. Natatakot ako. Nay. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ko palalampasin ang mga Sterling. Ang mga shares ng Caldwell Enterprises. Babawin ko lahat ng shares. Walang matitira. Hindi ka pa pumapasok sa kumpanya? Maaga pa naman. Ay, naalala ko may merienda akong kasama kaibigan. Aalis na ako. Binibining Caldwell, alas 8 pa lang ng umaga. Ang aga-aga pa para sa merienda, di ba parang labis na masyado? Di mo kailangang magtago sa akin. Ang misyon mo ngayon ay kumain ng agahan. At panatilihing malusog ang katawan. Hoy, narinig mo na ba? Naglaban ng manugang at biyenang babae sa Crescent General Hospital. Grabe ang awayan nila. Nakuha ko pa nga ang video. Tingnan mo, para siyang baliw na babae. At hindi lang yun, mula biyenan hanggang sa manugang, walang kagalang-galang sa pamilyang Sterling. Hoy, sabi nila malapit ka kay Arthur, pero para sa akin, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Naglalaro lang ako sa kanya. Sabi ko na nga ba?
Anong plano mo? Isama mo ako. Sabihin ko sa'yo, yung nangyari sa Grandview Hotel, hindi ko pa nakakalimutan yun. Kung hindi lang dahil sa'yo, at sa pagiging malapit mo kay Vivian, ginulo ko na sana siya. Anong klaseng gulo ba? Siyempre papagulpiin ko siya. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko nakita ang pagiging close ni, kumilos na sana ako. Bakit hindi humanap ng kakampi kay Arthur? Sinabi ko na kay Vivian ang palitan na 10% share sa US dollars $100 milyon. Ang pagpapagulpi sa kanya ay walang kabuluhan. May naisip ako. Naiintindihan ko, para wasakin ang mga sterling, sapat na ang isang shell company, abangan mo ang palabas. Ang sarap sa pakiramdam niyan, ha, pero kakuya ba siya sa pay? Sobrang sakin ni Vivian, bigyan mo lang ng konting tagumpay. Siya at si Arthur ay sasakmalin agad ang pain. Arthur, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makikipag-ugnayan kay Olivia, lalo na sa Caldwell Enterprises. Hindi ka gumastos ng malaki, hindi ba't namuhunan ako ng pera? Uy, sa bagay, wala pa ring balita sa 100 milyon mula sa Caldwell Enterprises. Wala kang utang na loob. Hello. Ako ang CEO ng Sterling Group. Ano? Impossible. Ito. Hello, Arthur, huwag mo akong takutin. Tapos na ang lahat. Ang proyektong ito ay nagdulot ng lugi. Kasalanan mo to. Babae kang walang na pumilit sa deal na to. Ako, Ang saya-saya naman dito. Olivia, anong ginagawa mo dito? Olivia, tamang-tama ang dating mo. Ang proyektong yun ba ay sinadya mong bitag para sa akin? Anong ginagawa mo? Nalugi ako dahil sa'yo na $100 milyong sa isang proyekto. Anong ibig mong sabihin? Arthur, hahayaan mo lang ba niya akong saktan? Kung gusto kitang saktan, sasaktan kita. Kailangan ko bang mag-alala kung anong iniisip ng iba? May sasabihin ako sa'yo, kung hindi dahil kay Anya, hindi ako makikipag-ugnayan sa'yo. May 1 linggo ka para bayaran ang $100 milyong. Kung hindi, alam mo naman kung paano ang asawa ko. Olivia. Hindi mo alam kung gaano, kasigasig ako noon. Ilang sampal lang, ang sarap sa pakiramdam. Mabuti na kapag labas ka ng galit. Pero matatakot ba talaga sila? Huwag kang mag-alala, mga hungkag lang silang dalawa, puro salita walang gawa. Ni hindi nila nakikita kung sino ang nagbabalat ka. Hindi na nga masisiyasa ang pinansyal na bakas nito. Anyway, nasa ibaba na ako ng kanilang kumpanya. Ano nang nangyayari dito? Anya, anong dapat kong gawin? Hinihingi ni Olivia ang $100 milyon at wala talaga akong ganun. Huwag kang mataranta, dahan-dahan mong sabihin. Noong nakaraan, nakipagsosyo kami kay Olivia, pero lahat ng proyekto namin ay nalugi. Ngayon ay humihingi siya ng bayad pinsala. Sabi niya kung hindi kami magbabayad, isusumbong niya kay Mr. Thompson. Alam mong hindi mo gustong kalabanin si Mr. Thompson. Wala akong nakikitang paraan para makatulong dito. Anya, pwede mo bang ipahiram ang pera mula sa Caldwell Investments? Sana matulungan mo ako. Nasuri pa lang ang proyekto. Alam, kung lalabagin ko ang proseso ng kumpanya, mahihirapan ako. Alam ko, kapag kumita na ang proyektong ito, babayaran ka agad namin. Wala kang laman ang utak. Paano mo babayaran ang $100 milyon? Ha? Ang ibig kong sabihin, malaking halaga ang $100 milyon. Masyadong peligroso. Alam namin, Anya, pero wala na talaga kaming ibang paraan. Sana matulungan mo kami. Ayoko kayong makita na nahihirapan ng ganito. CJ, ililipat ko ang $100 milyon mula sa aking personal na account. Anya, ang galing-galing mo talaga. Anya, salamat. Napakasarap na magkaibigan tayo. Masaya akong makatulong sa Arthur. Ang buhay mo'y maliliko na at hindi na ako mabubuhay nang nakakubli pa. Si Arthur ay talagang wala, kundi magandang mukha, walang utak ng tuluyan. Ang pera niya ay madaling makuha sa kanya. Salamat, di ko inakalang. Mas mabilis pa sa plan. Alam mo ba, kahapon nang ibigay nila ang pera, halos lumuhad silang makiusap. Kung hindi lang, nangamba ako sa plano mo. Sana pinaandar ko na lang. Gusto ko lang siyang parusahan. Di ko akalain na ganun siya kabobo. Ang ating pagtutulungan ay panalo para sa lahat. Talagang husay ng plano mo. Kahit anong pilit ni Arthur, hindi niya matatanto na ang isang pekeng kumpanya na walang proyekto ang nakatipid sa kanya ng $100 at ang pera nasa iyo pa ring nagtapos. Nagbigay pa siya ng karagdagang 10% shares. Hindi pa sapat yan. Sige na nga, sa susunod na may ganitong kalokohan, tawagan mo ako agad.
Tapos na ba ito? May silbi ka naman pala. Kung noon pa sana, kayo nakipagtulungan sa mga Caldwell sa negosyong ito. Ngayon sana, Talaga na sana tayong nasira. Ginoong Caldwell, bakit nandito? Ipaliwanag mo ang sitwasyon ng $100 milyon na dolyar na ito. Nang ahas kang gamitin ng 10% ng shares ng Sterling Group para linlangin si Anya na mag-invest. Anong shares? Hindi ba't kusang loob? Nagbigay ng puhunan si Anya nang mag-isa. Heto, kunin mo. Bago ka magsalita, alamin mo ang iyong lugar. Kaibigan ko si Anya. Pumayag siya sa 10% na shares. Hindi namin siya nilinlang. Kaibigan. Paglipat ng pondo para sa pansariling gamit. Napakabuti mong kaibigan niya. Mukhang gusto mo akong aidmanda sa commercial fraud. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa shares. Vivian, nangahas kang magtago ng pag-trade ng shares ng Sterling Group. Tama na, Ginoong Caldwell. Magsalita ka. Paano mo plano ayusin ito? Ginoong Caldwell, sa totoo lang, kami ni Anya. Huwag mong banggitin ang kapatid ko. Daniel. Anya, Huwag mo silang pahirapan. Alam kong kahit dagdagan ng 0%, ang shares ng Sterling Group, hindi ito aabot sa $100 milyong. Nais ko lang tulungan ang kaibigan. ano kaya ito? Bibigyan ko si Anya ng karagdagang 5% na shares. 0%. Kumuha ka ng 0% pa. CJ, Sige. Alam mong ang Caldwell Group ay hindi interesado sa maliliit na asset ng Sterling Group para kay Anya. Sa loob ng 3 buwan, ayusin ang pamumuhunan mula sa Caldwell Investments at linisin ang account at isasauli ko ang shares sa inyo. Kung hindi, malulugmok ang Sterling Group. ngayon hawak ni Anya ang 20% ng shares. Nagkataon lang kaya ito lahat. Baka pinupuntirya niya ang Sterling Group. Parati kong nararamdamang may kakaiba kay Anya. Kunin mo ang mga kontratang pinirmahan natin dati. Gusto kong tingnan. Naghihinala na siya sa wakas. Hindi naman pala siya ganun katanga. Humanap ka ng magpapanggap para sa akin. Yung kasunduan sa paglilipat ng shares ay maayos naman. Yung financing contract ay walang problema. Ano ba talaga ang problema? Simula nang dumating si Anya, ay parang sunod-sunod ang mga problema. At lahat ay may kinalaman sa kanya. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. May pera ako. Ibibigay ko lahat ng pera. Hindi ko nakita mukha niyo. Di ko talaga nakita mukha mo. Makinig ka, prank ka talaga ang asawa mo. Hindi talaga kita dapat kakidnapin. Sabi niya pag tinali ka namin, mas malaki ang mapapahingi namin. Pakawagan niyo ako. Mas malaki ang halaga niya. Siya ang dapat abusin. Vivian, puta ka. Ano ba ang sigaw mo dyan? Sinabi ko bang magsalita ka? Alam kong may malakas kang backer, si Miss Caldwell, ang close mo. Bakit hindi mo siya tawagan? Sa tingin mo ililigtas ka niya? Siguradong sasaklolo siya. Hindi sigurado. Hinihingi kong $80 milyon. Imposible yan. Sobrang taas. Sige, bibilang ako hanggang 5. Pag walang samipot, papatayin ko kayong 2. 5. 4. 3. Pakiusap ako. 2. 1. Tigil. Okay ba kayong dalawa? Anya, dumating ka talaga para iligtas ka. Huwag mong saktan sina Arthur at Vivian. Tama na yung pagpapahirap sa kanila. Nasaan ang pera? Huwag kayong kikilos. Narito ang hinihingi mong pera. Pakawalan mo na sila agad. Ang laki pala ng ibinibigay mo. Sagipin mo ako, Anya. Ako munang palayain. Alam mo, simula nang tayo'y magsimula, ang dami mong sinasabi. Matagal na kitang tiniis. Nabayaran na ang pera. Pakiusap, palayain niyo ako. Nakikiusap ako. Ang daldal mo rin, di ba? Iabot mo sa akin ang kutsi. Pwede na kayong umalis. Mapupunta na sa account nyo ang pera. Oo.
hindi nila karapat-dapat ang ginawa mo. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Alam mo ba kung gaano ako kabahala sa'yo? Caldwell, kumusta si Anya? Patingin ako sa kanya. Ako ang nag-aalaga kay Anya, kaya wag ka nang makialam. Caldwell, Daniel. Nagdesisyon na ako, liligawan ko si Anya. Caldwell, Daniel, huwag kang mag-alala, aayusin ko ang mga problema, sa pamilya ko agad, di ko pababayaan si Anya. Binabalaan na kita, hindi ka karapat-dapat sa kapatid kong mahal ko. Daniel. Daniel, bitawan mo ako. Sofia, gusto mong mag-higanti. Kahit ano pang gawin mo, tutulungan kita. Pero di ko papayagan na mapahamak ka. Ayoko, hindi ko kayang. Mawala ka ulit. Pasensya na, nagkamali ako. Huwag ka sanang ganito. Di ko na ulitin. Sofia, ayokong maging kapatid mo. Ngayon, gusto kong maging syota mo. Anya, Nandito ka na pala. mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Nagulat lang ng konti. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, kung hindi ka dumating para iligtas ako. Patay na sana ako sa mga kidnapper. Anya, pwedeng isipin mo na tayo ay magsama. Arthur, hindi ko ginastos ang 80 milyon para maging kabit mo. Isa akong Caldwell. At hindi ako nakikipagrelasyon sa may asawa. Naiintindihan ko, uwi ako agad na pakakawalan si Vivian. At pakakasalan kang hayagan. Hindi papayag ang kapatid ko. Ni hindi pa namin napapag-usapan ang 80 milyong ginastos para sa... Hindi naman ganoon kalakas ang Sterling Group. Kapag hiniwalay, kukunin ni Vivian ang kalahati ng ari-arian. Wala namang pera ang mga Sterling. Ang grupo ni Chen, naayos ang hidwaan sa diborsyo. Walang nakuha si Mrs. Chen na ilantad ang dahilan. Wala namang naitulong si Vivian sa pag-unlad ng Sterling Group. Hindi karapat-dapat sa ari-arian ng pamilya ko. Anya, hintayin mo lang. Bibigyan kita ng tamang paliwanag. Wakas, dumating ka na. Nabalita ang kusang loob mong ginastos, ang 80 milyon para iligtas si Arthur sa mga kidnapper. Hindi ka naman nagkagusto sa tandang iyon, di ba? Sa isang maayos na lipunan, saan nanggagaling ang napakaraming kidnapper? Talaga namang kakaiba ka. Ina, nakadischarge na ba si Vivian? Hindi. Ang babaeng may malas. Hindi lang niya ikinulong ka. Nandyan pa siya, sa ospital, nagpaparami ng bayarin. Hindi ko dapat pinakasalan si Vivian. Ang laki na ng problema niya ngayon. Uminom ka ng tubig. Ina, sabihin mo, kung kukuha ako ng bagong manugang na babae, Ano? Oh, nagpapalit ka na naman ng asawa. Pangalawa mo na itong kasal. Kanino ka naman lilipat ngayon? Ina, hinaan mo boses mo. Ano sa palagay mo? Kay Anya Caldwell. Si Anya Caldwell. Yang dalagang iyon, disente naman. Pero kasi, kamukha niya si Sofia Caldwell. Ang malas na yun. Nakakatakot siya. Magkamukha man sila, ibang tao sila. Bakit ka natatakot? At saka, 80 milyon ang ginastos niya para iligtas ako. Wala nang magmamahal sa gaya niya. Tama ka siguro dyan. Pero kung pakakasalan mo siya, dapat magbigay ng malaking dote ang mga Caldwell, di ba? Nagsiyasat na ako. Pinagkakaguluhan ng pamilya Caldwell. Ang bunso nilang anak. Mayroon siyang ilang bilyon na yaman. Ano? Oh, bilyon-bilyon. Kung pakakasalan mo siya, lahat ng perang yun, mapapasa atin, di ba? Ina, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pera ni Anya ang habol ko. Tunay ang pagmamahalan namin. Ang problema lang, yung paghihiwalay kay Vivian, ay medyo komplikadong usapin ito. Huwag kang mag-alala, anak, may paraan ang ina. Bukas, dadalhin ko si Anya para bisitahin si Vivian. Isipin mo, bilang magiging biyenan niya. Gusto kong ipakita kay Anya ang respeto. Biyenan ko, Anya, dumalaw ka rin sa wakas. Walang nag-aalaga sa akin dito, isang pagkain lang sa isang araw. Vivian, naghirap ka na. Ani mo sa iyong ginawa, sino nagsabing isali mo, ang anak ko dito? Pero, wala lang. Sa huli, ikaw at ang anak ko ay pinagtagpo naman. Pero,
Hindi mo naman aasahan si Anya na magbayad ng 80 milyon na ransom para sa Rex Sterling, hindi naman kailangan. Anya. Alam ko ang motibo mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Biyenan ko, wala akong ganoong kalaking pera. Ikaw ang may gawa ng gulo na ito. Inaasahan mo bang kami ang maglilinis nito para sa'yo? Biyenan ko. Talagang wala akong ganong kalaking halaga. Hindi naman kayo nagbigay ng malaki noon. Meron ka namang natitirang mga alahas at ginto sa safe mo. Dahil nasa ospital ka at mahirap gumalaw. Bigyan mo ako ng permiso. Ako na ang kukuha ng mga yun. Yun na lang ang natira sa akin. Huwag kang magmalabis. Anya, huwag mong intindihin ang biyenan ko. Ang mga yan ay dati pa namin pagmamayari ng pamilya Sterling. Kasalanan din ni Arthur ang pagiging masyadong tanga, na pagkamalan siyang lokohin ng malaking halaga. Umalis na tayo, masamang pangitain ito. Gumaling ka agad, Vivian. Saan pumunta si Mama? Ano to? Lahat ito kay Vivian ay ari-arian niya. Ipinabalik ko para sa'yo. Ang galing mo, Ma. Matatapos na. Pahirap na to. Makakapagpakasal na kaya niya. Pagkapasok ni Anya sa pamilya, kailangan nating plano kung paano hawakan ang bilyones niya. Ingatan mo ito. Maglalaro na ako ng bridge. CJ. Anya. Pinakamagagandang hiyas ang mga ito. Bagay na bagay sa'yo. Anong problema, Anya? Magaganda sila. Pero parang may bahid ng Paano nangyari yon? Bago ko lang ito nabili. Ginoong Caldwell, nandito ka na pala. May iba pa akong meeting. Aalis na ako, Anya. Sofia. Huwag kang umiyak. Nawalan na ng lahat si Vivian Sterling. Magbabayad silang lahat. Sino ka? Bakit nasa iyo ang aking kwintas? Anya, anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang pala, Vivian. Bakit ganyan ang suot mo? At nandito ka pa? May nangyari ba? Nakipag-chat sa akin ang kabit ni Arthur. Ini-provoke ako. Sabihin niyang magkita dito sa hating gabi. Pero takot siyang magpakita. Pero nandito ako. Ako'y laging nasa oras, alam mo. Anya, ano ang ibig mong sabihin? Vivian, isipin mo nga. Ikaw pala. Ninakaw mo ang asawa ko. Ikaw pala, ninakaw mo ang asawa ko. Hindi, Vivian, hindi ko na kailangang nakawin siya. Anya, ano ba ang gusto mo? Gusto ko lahat ng meron ka. Walang matitira sa'yo. Miss, paano nyo lang? Sinira ang mga tasa sa kafe namin. Babayaran mo ang mga nasira. Anya, Arthur, hindi ko kayo patatakasin sa ginawa nyo. Nababaliw ka ba? Pakiusap. Ngayon din, alis kayo agad sa kafe namin. Mrs. Sterling, bakit ganyan ang itsura mo? Narinig ko. Malalinis ka na rito. Ito ay pulong ng Sterling Group para sa mga board member. Wala kang karapatan dito. Anong ginagawa mo rito? Pero sige na nga, halika. Kunin mo ang kasulatan ng diborsyo at pirmahan mo. Bakit ako maghihiwalay? Ayaw mong maghiwalay. Bakit ka nandito? Guardia, ilabas siya rito. Arthur, walang puso ka. Paano nagsimula ang Sterling Group? Hindi mo ba alam? Pinalalayas mo ako. Patigilin mo siya. Anya, Vivian, bakit ang lungkot mo ngayon? PFFT. Ako ay dayuhan. Si Anya hindi dayuhan.
Mahal kong Vivian, nakalimutan mo na ba? Ang 10% ng Sterling Group ay personal mong ibinigay sa akin. Ang pagdalo ko sa pulo ay lubos na lehitimo. Ano ang nangyayari, Ginoong Sterling? Hindi ka ba dapat magpaliwanag sa mga miyembro ng Lupon? Hayaan niyong ipakilala ko, si Miss Caldwell, tagapagmana ng Caldwell Group. Anya. Siya rin ang bagong shareholder. Isa sa mga Caldwells. Kung makikipag-alyansa tayo sa mga Caldwells, tiyak na magkakaroon ng magandang kinabukasan ng Sterling Group. Binibining Caldwell, maligayang pagdating sa Sterling Group. Anya, akala mo ba, hindi ko ito palalampasin? Vivian, ito ang nararapat sa'yo. Ang wakas ko. Akala mo ba madali lang na agawin ang pwesto kong asawa niya? Tama na, tama na. Nasabi mo na ang gusto mo, umalis ka na. Alice? Yang Sophie ang yan. Kahit patay na, ayaw magpahinga. Nagpadala pa ng tao na mukhang kotwin para pahirapan ako. Paalala ko sa'yo, buhay man o patay na si Sofia, hindi ako matatakot. Maghintay ka at makikita. Ang saya-saya mo ngayon, Eleanor. Pumasok ka sa kwarto namin at ginamit ang mga gamit ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ng anak ko na hiwalayan ka niya? Nandito ako para kunin ang mga pag-aari ko. Mga gamit mo, wala ni isa man dito. Ang pag-aari mo, hanapin mo sa basurahan. Anong ginagawa mo? Mandurukot ka sa tanghaling tapat. Lahat ng mga bagay na ito ay binili ko para sa inyo. Ngayon gusto ninyong ako'y pauwiing walang dala. Kukunin ko lahat at ipagbibili. Kasuklam-suklam ka. Mga regalo mo noon. Ngayon agawin mo ngayon. Pati ang kwintas na ito. Akin din ito. Anong kalokohan to? Nababaliw ka na ba? Ayaw mo bang si Anya ang maging manugang mo? Bakit ka ganyang magalit? Bumalik ka rito. Nauubusan na ako ng pasensya. Mayroon akong sapphire necklace. Nagkakahalaga ito ng $1,000,000. 1,000,000. Kahit pi5,000 ayaw ko dito. Halatang-halatang peke. Eto naman. Peke rin ba ito? May halaga naman siguro to. Regalo ko pa ito noong kasal namin. Nangloloko ka ba sa akin? Lahat ng ito ay peke. Lumabas ka, Liz. Arthur. Anya. Mula pa noong una, Gina gagawin niyo na ako. Anya. Dapat natin. Anya, marami na akong nagawa para sa'yo. Hanggang sa puntong ito, pakiusap isipin mo ang pagtanggap sa aking proposisyon. Huwag tayong magmadali. May bagay na hindi ko alam. Dapat bang sabihin? Sabihin mo, Sinabi sa akin ni Vivian kanina na ang kasalukuyang laki ng Sterling Group ay dahil sa pagkuha ng yaman ng pamilya ng ex mong si Sofia. Sinabi rin niyang kayo ng asawa mo ay nagsama sa pamamagitan ng pagkakasala. huwag mo siyang pakinggan. Tapat ang loob ko sa'yo. Kung sakaling sumuway ako, sana makulam ako. Nagkataon lang yon. Tunay ang intensyon ko. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Pero hindi ko alam kung bakit sasabihin iyon ni Vivian. Gusto lang niyang pag-awayin tayo. Taong emosyonal ako. Minsan hanggang ngayon, naiisip ko pa rin si Sofia. Totoo ba? Kung marinig to ni Sofia, malamang masaya siya, di ba? Huwag na nating pag-usapan to. Sabihin mo, kailan tayo magsasagawa ng kasal? Anya, alis na tayo. May iba pa kaming gagawin ng kapatid ko, kaya aalis na kami. Anya, makinig ka sa akin. Bitawan mo ang kapatid ko. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi yon totoo. Itong si Vivian, sinabi niya lahat kay Anya. Hindi niya ako ipagkakanulo, di ba? Hindi. May hawak din akong sikreto niya. Maayos ang lahat. Malapit na tayong magsara ng lambat. Mabuti naman. Ethan. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Sa totoo lang, may hawak ako, malaking kapangyarihan kay Arthur. Alam ko. Pinatay ninyong dalawa si Sofia, hindi ba? Kung alam mo na. Wala ka bang naisip na plano kung kaya ni Arthur napatayin ang asawa at kunin ang ari-arian nito? Bakit ako hindi? Gusto mo bang habang buhay sumunod kay Arthur? Magtulungan na lang kaya tayo. Ano naman ang makukuha ko? Ako ang makakasama mo. Ang Sterling Group ang mapapasaya.
Si Vivian at Ethan, nagkakilala, totoo ang sabi ng mga tao. Ang manloloko, laging nadadapa sa huli. Masyadong marumi, hindi ito ang kupsa, mga inosenteng mata at tenga. Nag-propose si Arthur sa akin. Papaniwalain ko muna siya. Makakahanap ako ng paraan sa natitirang shares. Tapos ibibigay ko siya kay Vivian. Sige. Anong tinitingnan mo? Uwi na tayo ng mabilis. Tara na. Daniel, pumunta ako para kaya niya. Paano ka nakapasok? Nakita kong bukas ang pinto kaya. Arthur, Anya. Nandito ako para pag-usapan ang engagement. Engagement? Sino nagpahintulot na magpakasal? Daniel, nakapag-file na ako ng opisyal na diborsyo kay Vivian. Sisiguraduhin kong maging masaya si Anya. Gusto mong pakasalan ng kapatid ko? Pero wala pa akong nakikita. Sinseridad kay G. Sterling. Hindi ko alam. Ano ba ang patunay ng sinseridad? Ito ang mga inihanda ko para sa kapatid ko, malaki man o maliit, mga kumpanya at ari-arian. Ang iyong sinseridad ay dapat hindi hihigit dito. Handang isuko ang lahat ng shares ko sa Sterling Group. Arthur, nabihag mo ang puso ko. Sa ganitong paraan, wala na akong shares na matitira sa Sterling Group. Arthur, gagastos ako ng $80 milyon para iligtas ka. Sige, formalidad lang naman ito. Kaming mga Caldwell, hindi naghahangad sa maliit mong yaman. Sige, umuwi ka na. Kumusta ang nangyari? Pumayag ba ang mga Caldwell? Siyempre. Pero, si Daniel, ayaw niya talaga akong palabasin ng sinseridad. Wala akong dalang pera, kaya nagbigay ako ng share sa Sterling Group. Hala, anak, pinaghirapan mo yung mga shares na yan. Naghiwalay ka pa, kay Sofia at sa nanay niya. Binigay mo lang ng basta, ang mga shares. Inay, formalidad lang ang lahat nito. Hindi mo alam, si Daniel, naghanda ng dote na bilyon-bilyon para sa kapatid niya. Sa ganitong kalaking dote, hindi naman masama magbigay ng shares. Walang problema, di ba? Ang daming kumpanya at ari-arian. At napakalaking ipon. Mas mayaman ito, kaysa sa dati mong asawa. Mukhang talagang mayaman ang mga Caldwell. Itong si Anya, walang-wala sa kanya. Ang mga basurang Sofia at Vivian, walang kapantay. Ah, tama. Gamitin mo itong singsing. Inay, ito naman, hindi basta maluloko si Anya. Tulad ni Vivian, magtatagumpay ang peke. Anong problema? Pareho lang naman ang tunay at peke. Magsasayang ka ba ng daan-daang libo para sa singsing? Heto, kunin mo. Anya, ito ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Nakapirma na ako rito. Pero maging malinaw tayo. Pagkatapos nating ikasal, ililipat mo agad ang mga shares sa akin kaagad. Kung hindi, magkakaproblema ako. Huwag kang mag-alala. Sa iyo ang sa iyo, ang hindi sa iyo, hindi magdudulot ng kapayapaan kahit hawakan. Daniel, Anya, pakasalan mo ako. Ang mumurahing singsing na ito ay hindi karapat-dapat sa kamay niya. Ginoong Sterling, nasaan ang sinseridad mo? Daniel, inihanda mo na. Ang gusto ni Anya. Mali yan. Hindi ba ako dapat ang magsuot ng singsing sa kanya? Lagi kang karapat-dapat sa pinakamaganda. dahil ipinasuot na ito ng kapatid ko. Ayos na ito. Hindi pa ako pumapayag sa kasal nyo. Bumalik ka kapag nalutas mo na ang usapin mo kay Vivian. Naiintindihan ko. Asikasuhin ko kaagad ito. Daniel, nakaayos na ako ng handaan para sa kasal. Anong araw ang babagay sa tingin mo? Sino ang nagsabi ng tungkol sa kasunduan? Ano? Hindi ba't ako ang nagproposisyon noon? Walang kasunduan? Niloloko mo si Anya gamit ang mababang klaseng singsing. Anong klaseng proposisyon yun? At, naayos mo na ba ang usapan kay Vivian? Inilagay ko na ang lahat ng aking mga share sa mesa. Hindi pa ba sapat yun? Mga share.
Paano mo nakuha ang mga share mo? Kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Noon, gumamit ka ng daya para agawin ang mga ari-arian ng pamilya Caldwell. Ito ang tahanan ng mga Caldwell. Hindi. Umalis ka na. Ikaw, Anong nangyayari sa singsing na to? Hulaan mo. Nagproposisyon ba si Arthur sa'yo? Hindi pa nga kami legal na hiwalay. Sa tingin mo ba, may saysay yun? Arthur, magkita tayo sa Emerald Riverfront mamaya. Inaya ako ni Arthur sa Emerald Riverfront. Tiyak may mga sorpresa siyang inihanda para sa akin. Gusto mo bang Anya, tinanggap mo rin ako sa wakas. Ang galing-galing mo kasi. Paano ko hindi tatanggapin? Ikaw, ano, Nagulat ka, di ba? bakit ka nandito? Malapit na akong maging manugang ng pamilyang Caldwell. Kailangan mo bang gumawa ng eksena ngayong importante? Arthur, dati tayong mag-asawa. Magpaalam tayo ng maayos. Yakap. Bakit? Anya, sagipin mo ako. sagipin kita? Ako ang nagdala kay Vivian dito. Bakit? Tingnan mong mabuti. Sino ba talaga ako? Sophia Caldwell. Sophia Caldwell. Buhay ka pa pala. Para sa paghihiganti, tiniis ko ang matinding sakit. Tinanggal ko ang mga peklat at birthmark. Ngayon, wakas na ang iyong paghahari. Sagipin mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Makikiusap ka. Ganyan din ako noon, nagmakaawa sa'yo. Nakiusap ako para huwag mo akong patayin. Para iligtas ang nanay ko. Ang bait-bait niya sa... Pero pinatay mo siya dahil sa pera. Alam mo ba kung gaano kalamig ang tubig? Sa Emerald Riverfront. Anong ginagawa mo? Hindi pa tayo legal na hiwalay. Asawa pa rin ako ni Arthur. Siyempre nararapat lang ako dito. Lumayo ka sa anak ko. Doktor, kumusta na siya? Buti na lang naaga pa namin, buhay pa siya. Pero matagal na ubusan ng oksiheno ang utak, pwedeng mahirapan huminga o maging paralyado. Kailangan ng pamilya. Mag-alaga ng maigi. Ibig mong sabihin, hindi na siya gagaling. Di sigurado kung magkakamalay pa siya. Oo nga pala, may iba pa akong lakad, aalis na ako. Huwag mong kalimutan, bayaran ng bill sa ospital. Naiintindihan ko. Rex Sterling, nakakalungkot. Makita si Arthur na ganito. Pwede ba ako na lang mag-alaga? Sino ka ba para mag-alaga? Asawa ako niya. Umalis ka na. May punto si Vivian. Aalis muna ako. Babalik na lang ako bukas. HMM. Bienan. Bayaran mo na agad ang bill. Bakit hindi mo? Siniguro mong patay siya bago umalis? Ngayon ang daming problema. Paano ko malalaman na siya mang buhay niya? May tumawid talaga para iligtas siya. Hindi na siya gigising, di ba? Paano kung isiwalat niya tayo? Hindi niya ako maisisiwalat. Marumi rin naman ang kamay niya. Hindi pa rin ako panatag. Tingnan mo, halos patay na. Anong dapat ikabahala? Ang tuso mo talaga, Ale. Mamaya. Hindi mo ako traidorin, no? Hindi ka kagaya, niyang walang kwentang Arthur. Anya, anong ginagawa mo dito? Kunin ko lang ang cellphone ko. Hindi ko kayo istorbo. Magpatuloy lang kayo.
Ni-record ba tayo niya? Ano naman kung mag-record? Nakarating na tayo dito, hindi ako takot sa kanya. Dahil buhay pa siya. Kailangan nating maghanap ng paraan para makuha ang yaman ng pamilyang Sterling. Ibenta na natin lahat. Para mapalayas tayo. At magsimula ng bagong buhay. Ang babae talaga'y napakamasam. Gulay na ang asawa niya, naglalaro pa rin siya. Kung gusto mo ng kilig, dapat hanggang dulo ang laban. Anong ingay yon? Di siya gigising, no? Sabi ng doktor, di na siya gigising. Tsaka isa siyang lalaking paralitiko na hindi makasalita. Kahit gumising, anong magagawa niya? Vivian, puta ka. Sofia, ganun ka ba kadesperada noon? Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong magplano. Hindi. At yung matandang bruha, kailangan ng alisin. Ang nanay ko. May hawak pa siyang kompromiso sa akin. Vivian Sterling, Ethan Davis. Mamamatay kayong masahol. Gising na siya. Nagulat ba siya? Bakit siya agad nagising? Anak, may sasabihin ka ba? Arthur, hindi mo kailangang magsalita. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Eleanor. Huwag kang magmadali. Natingnan ko na ang pasyente. Mukhang wala namang ibang problema bukod sa hindi siya makapagsalita at makagalaw. Walang ibang komplikasyon. Ang nangyari kasi, nagulat siguro siya, kaya bigla siyang nagising. Maaobserbahan muna natin siya ng matagalan. Kung walang problema, pwede na siyang umuwi. Nakakagaan ng loob ang balitang iyan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Paglingkuran mong mabuti ang anak ko. Eleanor, huwag kang kabahan. Pag-uwi natin, aalagaan kita ng asterisk, napaka-asterisk mabuti. Mahal ko. Anya. Ang Pulse Aries mo, yung bagong modelo na inilabas nung isang araw, di ba? Sobra talagang pagkalinga ni Mr. Caldwell sa'yo. Ikaw talaga ang pangunahing tagapagmana. May narinig akong bagong gulo sa pamilya Sterling. Koma na si Arthur Sterling. Narinig mo ba? Anya, nabalitaan ko noon na gusto ni Arthur Sterling umangat sa pagsali sa angkan ng mga Caldwell. Ngayon, ang lalaking tulad ni Arthur Sterling, hindi karapat-dapat kay Anya. Nabalitaan kong si Vivian Sterling ngayon, di na siya pinapakain. Ang tahanan ng mga Sterling ngayon, ay laging nagkakagulo araw-araw. Kawawa naman. Dati medyo gwapo si Arthur Sterling, pero ngayon paralisado na sa kama. Baka bumagsak na ang angkan ng Sterling. Tingnan mo yung lalaki, pangunahin pa lang sa pangangatawan ay gwapo. Tumingin siya dito. Anya, itong uri ng lalaki, ang karapat-dapat sa'yo. Parang kapatid ko yun. Aalis na ako. Ay, Si Daniel Caldwell talaga. Ang pogi niya, pero kapatid mo lang siya. Sayang naman. may trabaho ka ba rito malapit? Anong pagkakataon na nandito ka? Hindi pagkakataon, sinadya kong sunduin ka. Ano sa palagay mo? Anong sa palagay ko? Ako, nakakahiya bang kapatid lang kita? Hindi kita basta kapatid. Ikaw din ang aking nobya. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Sinong nobya? Suot mo ang singsing ko. Ibig sabihin tinanggap mo ang pagliligaw ko. Matagal na paglalakbay ang pagbabalik sa kanya. Ayan, Sterling. Anya, pumunta ka para kay Arthur. Masayang masaya siya. Parang nasasaktan siya. Anong nangyari sa kanya? Yung Vivian Sterling na iyon, akala ko, tunay siyang nag-aalaga kay Arthur. Hindi ko inasahang pagbalik niya. Araw-araw niyang pahihirapan si Arthur. Pupugnawin ko sana siya. Anya, ganito na ang anak ko, pero sa totoo lang, pwede pa rin siyang pakasalan ka. Ian, Sterling, hindi pa po kami nagmamadali. May isang bagay po sana, na hindi ko alam kung dapat sabihin. Sabihin mo na. Noong nasa ospital naiwan ko ang cellphone ko. Nang bumalik ako para kunin, parang nakita ko si Vivian at si Assistant Davis. Na parang may hindi tamang ginagawa. Talaga. Ganito na nga ang anak ko, nagloloko na agad siya. Walang katapatan.
Ian, Sterling, wag muna po kayong magalit. Ang iniisip ko po kasi, baka si Vivian Sterling at Assistant Davies ay gustong agawin ang Sterling. Ang kinatatakutan ko ay, kapag nagtulungan sina Vivian Sterling at Assistant Davies, susubukan kaya nilang agawin ang Sterling Corp. Si Vivian Sterling na yun, ang habol lang niya ay yaman ng pamilyang Sterling natin. Anya, paano kung pakasal ka muna kay Arthur? Sa ganun, si Vivian Sterling, di na magiging banta sa atin. Sa tingin ko rin, pero di pa sila legal na diborsyado. Kung pipilitin nating magdiborsyo ngayon, baka mabulabog sila. Kung may paraan na mailipat muna ang mga ari-arian, baka masolusyonan to. Anya, ikaw lang ang pagkatiwalaan ko ngayon. Ipapasa ko sa'yo lahat ng ari-arian. Lipat mo agad ang lahat. Ito na ang huling yaman ng pamilyang Sterling na natira. Rack Sterling, aalagaan kong mabuti ito. Hindi kita masyadong naalagaan ngayong araw. Oras na para sa gamot mo. Kaya mo na palang magsalita ngayon. Mukhang hindi ka talaga pwedeng mabuhay. Arthur Sterling, halika't inumin mo ang gamot mo. Mr. Sterling, saan ka pupunta? Halika na. Mas mabuti pang inumin mo ang gamot para hindi ka mahirapan. Tingnan mo kung gaano kita kamahal. Hindi kita pinahirapan tulad ni Sophia Caldwell at ng kanyang ina. Ikaw, Lumabas ka. Nag-asawa tayo ng 1 taon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na masyadong magdusa. Gawin mo na. Dalhin niyo siya sa kwarto. Eleanor, saan ka pumunta? Umutang ako ng pera. Kailangan ng anak ko ng panggamot, wala ng pera sa bahay. Ganun ba? Naaalala ko, may mga ari-arian pa ang mga Sterling, mga alahas, at shares. Huwag kang mabahala. Uminom muna ng tubig. Nasaan si Arthur? Siya. Tulog. Hindi pa oras ng tulog niya. Dinahas mo, ang anak ko ulit. Anak. Sabi ko nga tulog siya. Anong ginawa mo sa anak ko? Inay, inumin mo ang tubig na ito. Hindi. Inay, tumigil ka na. Inumin mo. Kayong. Inumin. Tulong. Saklolo. Eleanor, hindi ka na makatatakas ngayon. ang asset transfer agreement, nakuha ko na. Kunin natin ang kanilang fingerprints. Ikaw na ang bahala kay Arthur Sterling. Ako na ang bahala dito. Gusto mo akong paalisin sa pamilyang Sterling? Hinding-hindi. Noong mga panahong iyon, kami ng nanay ko, ay ganito rin ang trato nila sa amin. Tapos na ang lahat.
Naisumite ko na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. Malapit na ang kanilang pagbabayad. Libingan silang dalawa, matatapos na ang misyon natin. Pagkatapos noon, magiging masaya na tayo. Bilisan mo, gawin mo na. Putang ina mo, Vivian Sterling. Vivian Sterling, bumagsak ka sana. Vivian Sterling, nang ahas kang sakta ng anak ko, papatayin kita, sisakilan kita hanggang mamatay, lulunurin kita, bitawan mo ako. Anya, bakit nandito ka? Nagulat ka ba? Di ka natutuwa na makita ako. Vivian Sterling. Sophia Caldwell, iligtas mo ang nanay ko. Sophia Caldwell. Imposible, patay na si Sophia Caldwell. Nang itapon mo ako sa ilog, akala ko rin mamamatay na ako. Pero hindi ako madaling patayin. Babayaran mo ang lahat. Sophia Caldwell, ikaw. Inay, Salamat sa'yo kung bakit nangyari ito. Pag-anyaya mo sa pamilyang Caldwell. Pagkakabit ng mga surveillance at palagi ang pagmamanman, saka ko lang nakuha ang mga ebidensyang ito. Nakakatuwang panoorin ang pagwasakan ninyo. Kaya ito pala, ang plano mo. Siyempre, ano masasabi mo sa plano ko? nakikiusap ako, iligtas mo ang nanay ko. Iligtas ang ina ko, Sophia. Pakiusap, patawarin mo ako, ibabalik ko sa'yo ang lahat na ninakaw ko. Isasauli mo ba sa akin? Wala sa'yo, ang mga yan kailanman, nasa poder ko na ang lahat ng iyong kayamanan. Anong maihahandog mo ngayon? Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. May isang bagay, kung maibabal baka palayain kita. Anong gusto mo? Kukuhanin ko agad. Ibalik mo ang ina ko, bawiin mo ang buhay ko. Alam mo ba, sa bawat panaginip ko'y, dinadagan mo ang kamay ko. Para saksakin ang sariling ina. Kahit patayin mo ako, hindi mawawala ang puot mo. Nangangako ako, sisikapin kong bayaran ang kasalanan. Huwag kang mag-alala. Ang iyong pagbabayad sala, simula pa lang ito. Bakit mo pinatay ang nanay? Bakit mo pinatay ang nanay? Bakit mo pinatay ang nanay? Tapos na ang lahat. Sophia. Paumanhin. Gusto mo ng kapatawaran ko, pumunta ka sa impyerno. Kapag nagdusa ka na, saka tayo mag-usap. Anak, handa na ang hapunan. Bumalik ang multo ni Sophia. Wala sa inyo ang lalabas dito ng buhay. Handa na ang hapunan. Halika, anak, handa na ang hapunan. Nanay, nakaganti na ako para sa'yo. Makakapagpahinga ka na ng payapa. Nabawi ko na ang Caldwell Enterprises. Pati ang ating tahanan. Ang kwintas mo. Nakuha ko na ang lahat. Ginang Caldwell. Pwede ka bang bumalik? Ginang Caldwell. Simula ngayon, aalagaan ko ng mabuti si Sophia. Hindi ko na siya pahihirapan pa.
Nanay, noong araw na iyon, ako'y itinapon rito ng mga iyon. Buti na lang, nung araw na yon, nahanap ka namin sa tamang oras. Kung hindi, Mawawalan ka ng isang katangi-tanging kapatid. Sofia. Tapos na ang lahat. Panahon na para magbago ang relasyon natin. Anong uri ng relasyon?